Tanda. Lolo, ayos ka lang ba? Ikaw. Tama. Zampaner. Nanay, bilis, tingnan mo to. Mamamatay na si Lolo. Ikaw ang tumingin, mag-iisip ako. Huwag kang mag-ingay. Nanay, bilisan mo. Tigilang ang pagsigaw. Gusto mong malaman ng lahat na bingi ka? Nanay, di na makakayanin ni Lolo. Tumawag ka ng 911 ngayon. Bilisan mo. Anong itinuro ko sa'yo? Kapag may makita kang mga matanda, lumayo ka. Kung mamatay ka sa tindahan ko, sisihin tayo ng lahat. Ang galing mong magpanggap ah. Hindi mo ba alam kung sino si Wang Xiufeng? Sino ka ba para manloko dito? Nangahas kang manloko sa akin. Ikaw. Narinig mo? Lumabas ka na. Nanay, pwedeng mamatay dito. Walang utang na loob. Wala akong paki sa kanyang kamatayan. Kung mamatay siya, sa malayo. Huwag mamatay dito at sirain ang negosyo. Tanga! Anong ginagawa mo? Lolo, kapit lang. Matandang bruha ka. May dala ka pang isang pasaway? Ano? Sasabuatan na kayo? Lilinawin ko. Ang anak ko. Mag-aasawa sa mayamang Xi. Magtatrabaho na sa Xi Group. Bilang executive. Ang Xi Heres. Tama. Apo ni Xi Chanshan, pinakamayaman. Ngayon, ang tindahang ito. Sa ilalim ng Xi Group. Mga hampas lupa, umalis kayo. Kung di kayo aalis, dating na ang mga tauhan ni Xi. Sir, binata ko. Huli na tayo. Ano nang ginagawa mo? Ano nang ginagawa mo? Hoy, sino ka? Anong gusto mo? Bakit ang hirap ng buhay ko? Walang hiya talaga ang mga hampas lupang ito. Nagpapagamit sila sa mga ulila at biyuda. Tulong. Tingnan niyo ang nangyayari. Pinalo nila ang anak kong babae hanggang dumugo. Tulong. Ako. Astig. Hindi nila sinasadya. Hindi pa sigurado ang posisyon mo sa Xi Group. Huwag kang magulo. Pero ikaw. Tama na. Samahan mo si nanay sa loob. Pasensya na. Nag-aalala lang si nanay na masaktan ako. Paner. Samahan mo si Lolo pauwi. Tungkol sa mga gastusin sa pagpapagamot. Para sa'yo ito. Itago mong mabuti. Huwag mong papansinin ng mga matatanda. Manatiling masaya, ha? Binibini, EL Ancestry Service Center. Ang contact details ni Miss Zhang Panner na ipadala na sa iyong telepono. CJ. Tatawagan ko na siya. Gising ka na. Huwag kang ganito. Kung makikita ito ni nanay, mabubulyawan tayo. Anong dapat katakutin? Lumalaki ang anak ng walang takda, alam ng lahat. Ikaw ang bilas ng pamilyang Zhang. Pagpasok ko sa kumpanya Zai, bibili tayo ng malaking bahay sa syudad. Mabubuhay tayo, nang masagana ng magkasama. Ano sa palagay mo? Sabay ni nanay kanina. Malapit ka na kay Binibini. Ailey. Ate. Siya ang nawawalang apo nang nagtatag ng kumpanya Zai, ang mayamang pamilya sa bayan. Salamat sa tulong niya nakakuha ko ng interview sa kumpanya Zai. Mahirap ang kompetisyon sa posisyong ito. Magagaling ang kalaban. May mga kwalifikasyon. Para matiyak ang trabaho. Kailangan ko ulit ang tulong niya. Magbibigay tayo ng regalo. Wala tayong pambili niya. Totoo. Paano kung ganito? Luma na ang hearing aid mo. Ipagbili na natin. Pagkakuha ko ng unang sweldo, bibilhan kita ng bago. Hindi. Mahalaga sa akin ang hearing aid na ito. Sige. Hindi naman ako mamamatay sa pagiging bingi.
Paner. Paner. Aking mahal na Paner. Binata. Ang babaeng nagtitinda ng siopaw, ayon sa investigasyon, ampon siya ng mga Zhang, 25 taong gulang, tugma ang lahat ng detalye, sa tunay na apo ng binat. Magpatuloy. Sa bayang iyon, mas hinahangad ang mga lalaking anak kaysa babae. Ang mga pamilyang may babaeng sanggol, ay pinanganganlang, Paner o Zaudi, karaniwan ng apelidong Zhang doon. Kaya ang mga babaeng kaedad niya, na Zhang Paner ay hindi bihira. Ito galing sa Yale Kinship Center na may larawan ng pisikal na katangian. Kung may ganitong marka ang baba sa kanyang balikat, mapatutunayan nating siya ang sanggol na napalitan. Sa ospital 20 taon na ang nakalipas ng anak ng pamilyang Xi. Tay, tingnan mo. Nakuha ko ba ang galing mo? Ito si tata, ito si nanay, at ito kami ni kuya. Basta't magkakasama tayo. Tayo ang pinakamasayang pamilya. Tabi, yang intangible cultural heritage mo. Di nagbabayad ng bills. Walang kwenta. Tay, anong nangyayari? Tatay, nagdugo ka. Ang daming dugo. Wala yan. Paner. Nadulas lang ako. Ito ay nabili ng perang. Ipon ko ng ilang taon at galing pa sa ibang bansa. Isuot mo. Paner, naririnig mo ba ako? Opo. Naririnig kita, Tay. Naririnig kita. Paner. Baka hindi na. Abutan ng iyong tatay. Ang paglaki mo. Ipagkakatiwala ko. Ang pamilyang ito sa iyo. At si Chuan Qi. Chuan Qi. Tay. Tatay. May tao ba dyan? Tulong. Tay. Huwag kang mag-alala, tatay. Aalagaan kong mabuti si... Ek. Nanan. Ek. Mula nang pumanaw ang amo. 10 taon kang nawala sa ating samahan. Ngayon, si Ik si Chanshan na mayaman sa Jiangxi. Aktibong sumusuporta sa mga pamanang kultural. Ang ating palayok sa Jiangxi ay kinikilala na rin. Alam ko. Kaya nga, kailangan kong ipadala ang sulat na ito sa pamilya. Bilang tagapagmana ng pamana ng Jiangxi, irekomenda ko si Zhang Chuanqi sa mga Xi. Pero, tama ba ito? Ang desisyon ni ate ay walang duda. Subalit, si Ginoong Xi ay labis na naghahangad na makilala ka ng personal. Matagal na niyang gusto makipagkita sa iyo. Mas, gusto kong manatili, hindi prominenteng tao. Sige na nga. Makalipas ang 2 araw, magdaraos ang mga Xi na seremonya ng pagpili, inaanyayahan kanila. Nay. Ako ay tinanggap ng mga Zai. Ang korporasyon ay talagang kumuha sa iyo. Sumpa sa langit. May mahalagang tao ng personal na rekomendasyon sa seremonya. Makalipas ang 2 araw, pirmahan na natin ang kontrata. Ay, salamat sa langit. Pinagpala tayo ng mga gagaling ang anak ko. Ang taong iyon ay tiyak, si Ailey. Siya pala ang tagapagmana ng mga Xi. Lumapit ka sa kanya kapag nagustuhan ka ng tagapagmana. Tataas ang ating kalagayan sa lipunan. Nay, huwag kang mabahala. Ang tagal kong hinintay. Ang pagkakataong ito. Bilis, kumilos ka.
Ate, pagod na pagod ka siguro. Uminom ka ng tubig. Ate, uminom ka ng tubig. Eh, Anong nangyari, ate? Ate, huwag mo akong sisihin kung ako'y naging malupit. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ang ganda ng mukha mo. Sayang naman. Paano kung... tigil na sa pagtatanghod. Nandito na ang mga mamimili. Kunin mo ito. Baka may halaga pa ito. Kilos. Nadala ko na ang babae. Nasaan ang pera? Ginoo, tumawag si Imahi. Hindi pa rin makatawa. Ako na mismo pupunta. Medyo luma na ito. Pero ito ay brand na galing sa Amerika. Talaga, kunin mo o. Sige, isisend ko ang pera. Naipadala na. 20,000 yuan lang? Noong binili ito ni Papa para sa kanya, 100,000 yuan ang halaga. Walang kwentang bagay. Imbestigahan. Kung sino ang mga nakasalamuhan ng mga Zhang. Naiintindihan ko. Naayos na ang lahat. Ikaw pala. Diyos ko. Nanay, ang liit ng halaga. Ano pang dapat bilangin? Pagbukang liwayway, pupunta ako para kumuha ng 2 bagong damit at regalo para kay Ed. Sa seremonya bukas, kami ni Inay ay dapat magpapakitang gilas. Ay, Nanay, HMM, sa tingin mo ba si Zhang Panner ay magtatangka pang tumakas? magtiwala ka sa plano ni na ngayong pagkakataon. Kahit pa umiral ang langit, hindi siya makatatakas. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Sino ka? Anong ginagawa niyo sa akin? Pakawalan niyo ako ngayon din. Narinig mo ba ang balita? May napalitang sanggol ang pamilyang Zai noong sila'y ipinanganak. Si Ji Zai Yancy, ang binata ng Zai, ay hindi nila tunay na anak. Kaya pala nagtago siya sa ibang bansa. Isang impostor lang siya. May chismis na, ang tunay na tagapagmana ng Zai, ay natagpuan na. Magpapakilala siya ngayong araw. Sa seremonya ng pagtanggap. Ailey, tingnan mo ang bagong bag ko. Ano sa palagay mo? Siyang Maor, hindi ba't sinabi ko na? Mismo kong sinabi, gusto ko ang ay Maushi. Lily, tingnan mo, bata ka pa't kaakit-akit. At ikaw ang tagapagmana ng... Ang Herme ay para sa mga matatandang babae. Hindi bagay sa'yo. Eksakto. Gaga ka, kung tunay akong tagapagmana ng Zai, bakit ko kailanganit ang isang hampas lupang tulad mo? Ipakilala si Miss Zai. Zhang Panner. Mahalagang pangyayari ito.
Paano ka nakapasok dito? Ang tunay mong gustong itanong, kung paano ako nakalaya? Nasaan ang hearing aid ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabi ko, nasaan ang hearing aid ko? Ikaw, hindi mo nga inalagaan ang sarili mong hearing aid. Ngayon ako pa ang tinatanong mo, paano ko malalaman? Tatanungin kita sa huling beses, nasaan ang hearing aid ko? Zhang Legend. Hindi siya makakarinig ng wala niyan, di ba? Wala siyang alam sa pinag-uusapan natin. Ako. Marunong magbasa ng lab. Zhang Panner, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam kung sino talaga si Ellie? Guardia, tawagin ng seguridad, palayasin siya ngayon din. Binatang Ginoo. Ipagtanggol siya kahit anong mangyari. Huwag mo siyang pahintulutang masaktan. Binibining Zhang, umurong ka ng isang hakbak. Kaya, yan ang tinatawag na Bowsy Girl, mula sa pamilya ni Zhang Legend. Akala ko sandali, baka siya talaga ang tagapagmana ng pamilyang Zai. Zhang Legend. Tingnan mo, Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang Zai Group ay kumukuha lang ng mga may disenteng angkan. Sa mga kamag-anak mong hamak, hindi ka magtatrabaho dito. Zhang Panner, narinig mo ba yan? Humiling ka ng tawad kay Binibining Ellie, magsorry ka. Ang ugnayan ko sa mga Zai, alam mo kung gaano katibay, hindi sapat ang isang paumanhit. Ang sapatos na ito ay nagkakahalagang $100,000. Kung ang buong pamilya mo gustong manatili sa aming mabuting pasensya, papagsamahin mo siyang lumuhad at panasan ito gamit ang dila, hayaan mo na siya. Lumuhad ka't dilaan mong malinis yan. Anong tinitingnan-tingnan mo? Dilaan mo na yan ngayon din. Dilaan mo, ngayon na. Zhang Chuanqi. Kasintahan mo ako. Isa ka lang, babaeng isang taong mas matanda sa kin. Ako si Zhang Chuanqi, hindi kailanman pakakasalan ng katulad mo. Ate, wag kang biro ng biro. Marami akong ginagawa. Chuanqi. Sana ang bata't maganda kong kapatid na babae ay manatiling 18 habang buhay. Alam mo ba ko, anong araw ngayon? Ha? Ngayon ang kontrata ko sa Korporasyong Zai. Pagkatapos nito, kalahating Zai na ako. Ang mga Zai. Ang tunay na nasa tuktok. Samantalang ikaw. Isang ampon na babaeng ipinangakong mapapangasawa noong panahon. Katulong ka lang, isang alipin. Tignan mo. Ang mga kamay ni Ellie. Napakaputit makinis. Ang sayo naman, puro kalyo, nakakasukot hawakan. Zhang Chuanqi. Paano ka napunta sa ganito? Tama na. Isang karangalan na pinatawag gani. Binibining Ellie. Kung hindi, 100,000 yen, hindi sa isipat ang halaga mo dito. Hindi ba 3 milyon ang presyo mo? Yang lalaking yan. Hindi ba siya yung nanggulo rito? Imulat mo yang mga mata mo. Siya ang kasalukuyang C ng Korporasyong C. Dilat ang mga mata at magmasid mabuti. Ito ang C Corporation, ang kasalukuyang C namin. Si Zai Yancy, ang puno ng angkan ng Zai. Kung ganoon, dapat bang sabihin kong ako si lolo niyong si Zai Chunshan? Isa ka lang, gulong estapador. Paano kayang konektado kayo sa mga PFFE, Zhang Panner. Ito ba ang katulong na dala mo? Bilang CEO ng Zai Corporation, huwag mong sabihing nag-aangkin ka bilang tagapagmana namin. Hindi siya. Sinasabi mo ba? Siyempre hindi. Pero hayaan mong sabihin ko, makinig kayong lahat. Mga tao. Ang babaeng ito. Ang matagal nang nawawalang, tunay na tagapagmana ng mga Zai, binibining Zai. Bilang puno ng angkan ng Xi. Bakit hindi ko kilala ang dalagang ito? Sinabi kong siya, kaya siya. Sino ka ba para magdiktahan? Paano mo malalaman ang kalagayan ko? Kung ganyan ang paninindigan mo, bibilhin ko na lang itong sapatos, ngayon din. Binibini, pakibigay ang inyong payment account. Sige, kunin mo na. Mga peke namang, sapatos ito. Young Master. Siya sa rin ang background niya. Nalaman namin, anak siya, ni M. Eli, ang driver ng pamilya. Laili ang pangalan niya. Anong kinukot ko mo dyan?
Lily, anong ginagawa mo? Ay silay mo ang pera ni Young Master. Agad-agad. Young Master. Ikaw talaga si Zai Yancy. Tagapangulong Zai. Si Yancy. Lily, sabi ng binata, pinapatawag ka niya dahil sa amin ang ina mo. Hindi ka namin pahihirapan. Lumabas ka na ngayon din. Oh, may importante akong lakad. Kailangan ko nang umalis. Eileen. Tagapangulong Zai. Si Yancy. Noong araw na iyon, ang matandang iyon pala. Ang pinakamayaman. Si Zai Chunshan. Binibinig si... Kasalanan ko, di ko nakilala ang kadakilaan mo. Siya ang may gawa. Sinabi niya sa akin na yung matanda ay nanloloko sa restoran natin. Nagkunwaring himatayin para mangikil ng pera. Siya ang nagloko sa akin. Tama, CEO Zai. Naloko tayong lahat niya. Magkasintahan tayo mula pagkabata, may panghabang buhay na pangako. Sa likod ko, nagkakalat siya. Tinalikuran niya ako. Zhang Chuanqi. Tumahimik ka. Dahil sa respeto sa ating pagsasama noong bata, pinalagpas ko. Pero di ko akalain na itong babae ay puno ng kasinungalingan. Walang katapusan ng kasinungalingan. Sisira siya sa buhay ko. Totoo yan, Sixi. Huwag mo siyang pakinggan sa kalokohan niya. Sinungaling siya mula pagkabata. Ang asawa kong namatay dahil sa katalikuran niya. Bakit kasama ni Binibinis ang basurang ito? Sandali. Bini siya. Parang hindi naman. Nagkukunwari lang. Exact. Pakitang tao lang, makinig kayong mabuti. Itong babae, sanay magpanggap na biktima para makuha ang simpatsya. CEO Zai, sa talino ninyo, huwag kayong malinlang sa pagpapanggap niya. Ganoon ba? Huling pagkakataon. Nasaan ang hearing aid ko? Ito na ang huling beses na tatanungin kita. Nasaan ang hearing aid ko? Zampaner, talaga bang tanga ka o nagpapanggap ka lang? Nakapasok ka na sa kama ni President Zai. Isang sira na hearing aid. Magkano ba ang halaga niyan? Iyon ang huling alala ng aking ama sa akin. Iyon na ang huling iniwan ng ama ko. Desisyon ko ang pag-asikaso sa mga gamit ng sariling ama. Ano ba ang mali kong nagawa? Paner, tulungan mo ako. Isang beses lang itulong mo. Tingnan mo, dinala ka ni President Zai rito sa importante nitong okasyon. Binilhan ka pa ng mamahaling damit. Mukha mo lang ang habol niya. Gawin mo itong pabor. Tulungan mo ang iyong kapatid. Magpaumanhin ka kay President Zai at patatawarin tayo niya. Sabihin mo, nakasalanan mo lahat ang nangyaring iyon kahit makipagtali ka ulit, baka. Putang ina mo, pangahas mong sinaktan ako? Zhang Paner. Nabaliw ka na ba? Ngayon ang signing ceremony ng Legends Group at C Corporation. Gusto mo bang sirain lahat ng pinaghirapan niya? Yan ba ang gusto mo? Naghirap siya. Paano naman ang hirap ko? Nag-aral ako sa 15. Nagbabaka sa madaling araw. Nagsasapin sa naghugas ng pinggan. Sa loob ng 10 taon, hindi ako bumili ng bagong damit. Tira-tirang pagkain ang kinain ko. Para saan pa? Bawat sentimo na kinita ko ay para sa pag-aaral mo. Gusto ko lang mag-focus ka sa pag-aaral para hindi ka mapahiya sa mga kaklase dahil mahirap tayo. Tungkulin mong alagaan ako. Utang mo yan sa akin. Tama. Pagbabayad sa pag-aaruga, hindi ko pinagsisisihan. Pero Zhang Chuanqi, ang hindi mapapatawad mong kasalanan. Paglaro mo sa puso. Akala mo kung wala ako. Nandito ka ngayon. Kaya kitang iangat sa langit. O ihulog sa impyerno. Tagapagmana ka ng pamana ng pagpapalayok ng Jiangcheng. Tagal mo na pala itong hawak, bakit ngayon mo lang ipinakita? Hindi mo ba alam, na sa bagay na ito lamang? Ano mang likha mo ngayon, ay pwedeng magdala ng yaman. Hindi ba't ikaw ang may gawa nito? Tinawag mo akong may kapansanan. Pinagbawalan sa mga gawaing pampubliko. Sinabing magdudulot ako ng kahihiyan. Na mapapahiya ang angkan ng Zhang. Diskriminasyon sa may kapansanan. Hindi kailanman, ang anak ko'y hindi nagsalita ng ganyan. Ang aking anak ay magaling sa pag-ugali at pag-aaral. Ang kanyang tanging hangat ay mag-aral ng masikap at maging pinakamahusay para maglingkod sa C Corporation. Tama, Presidente Zai. Buong puso kong pinaglilingkuran ang Zai Corp. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Kung ganon ay sinasabi mo na ang mga pangyayari noon ay kasalanan niya lahat. Tama.
Kung ganon ang paliwanag, itiwalag na natin siya ngayon din. Lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya, ay hindi na problema mo. CJ, gagawin ko na. Buti na lang nakahanda. Dala ko ang rehistro ng pamilya. Para sa mga formalidad. Zhang Pan-er, makinig kang mabuti. Hindi ka na miyembro ng angka ng Zhang. Simula ngayon, mabuhay ka man o mamatay. Magkapera o mataas na posisyon, hindi na makakaapek sa kinabukasan ni Chuanqi. Kunin mo't umalis ka na. AXC, nasisiyahan na po ba kayo? Mabuti. Napakagaling. Ang gintong pagkakataong ito, ay wala sa inyong abot. Ginoong Zai. Po. Ano pong ibig ninyong sabihin? Anong lakas ng loob mo? Magmuni-muni sa kulungan. Wang Xiufen, Zhang Chuanqi. May ebidensya kami na sangkot ka sa pangangalakal ng tao, nakaw na organo na nagkakahalagang 500,000. Inaaresto ka na. Mali ito. Mga opisyal, nagkakamali kayo. Narito ang nanay na walang sugat. Inay. Hi. Ate. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Isang beses lang. Hindi ba? Mahal mo ako noon pa? Tayo na. Sa kasal ngayon. Maaari na tayong magpakasal agad. Nakikiusap. Ako sa inyo. Pakiusap. Zhang Chuanqi, hindi mo ba ninakaw mata ko? Hein. Wala akong ginawa. Walang nalalaman. Walang kaalam-alam. Si Inay ang may gawa. Siya. Ang may plano. Inay. Sabihin mong ikaw ang may sala. Walang nalalaman. Lubos na inosente. Ako ang may sala. Mga opisyal, ako ang kriminal. Ako nang arestuhin. Huwag ang anak ko. Malapit na siya. Pumirma sa C Corporation. May magandang kinabukasan siya. Hindi siya dapat makulong. Ang pagkakakulong, sisira sa buhay niya. Mawawala ang lahat. Ay, Jizai. Teka, ate, mga opisyal, narinig niyo ang amin. Inamin niya. Ang lahat. Ako'y inosente. Walang bahid sala. bingi ako. Hindi ako makarinig. Gagaw ka. Sisikailan kita. Anong ginagawa mo? Hindi ako aalis. Bitawan mo ako. Hindi ako pupunta. Lumayas ka sa akin. Binatang Panginoon, malapit nang magsimula ang seremonya ng pagpirma. Dapat ba naming ipahayag ang pagkakakilanlan ng binibini sa lahat? Ipagpapaliban muna natin ito. Salamat sa pagtulong. Pero napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Narinig mo ba yon? Naririnig mo na ba ang boses ko, Itay? Ang dating hearing aid mo. Nagpadala na ako ng magsiyasa. Maihahanap din natin yon. Ang halaga ng hearing aid na ito, babayaran ko ito sa inyo. Paano? Tinitinda ang mga bonds? Tinitinda ang mga bonds? Ikaw, bakit mo ako tinutulungan? Pagdating natin sa tahanan ng mga ksi, maiintindihan mo na. Ang pamilya Xi. Iniligtas ako ng mga Xi. Dapat kong dalawin at igalang si Elder Xi. Hindi nagkakasundo si Lolo kamakailan. Kung may mga tanong ka, tanungin mo ang mga katulong. Napaalam ko na sa kanila. Babalik na ako sa kumpanya. Ikaw ang maghatid sa kanya. Ha? Nakuha ko. Pupunta na ako roon. Emerhensya ba ito? Malapit na rin naman tayo. Siguro, lalakad na lang ako. CJ, kukunin ko na lang ang mga gamit mo. Salamat. Ingat ka na lang. Asikasuhin mo na yung trabaho mo. Paalam. Maging makatwiran ka.
Lily, nandito. Itay. Ayokong maging katulong. Parehong matagal nang naglilingkod. Ang magulang mo sa mga Zai. Tsuper ako nila. Nanay mo naman ang tagapag-alaga. Ayaw mo sa gawaing bahay. Akala mo ba may-ari ka rito? Di mo ba nakikita? Pareho tayong palpak. Ilang dekada nang naglilingkod. Pero hanggang ngayon, mga alila pa rin tayo. Lily, magpakatao ka. Pagkatapos mong mapahiya, ang binata sa seremonya, ang pagiging katulong mo, ang pagkakataon mong bumawi. Bawiin mo ang tiwala. Pero, Lily, nakiusap na ang nanay mo, kay Mrs. Zai. Maayos kang pakikitunguhan, dahil sa respeto sa kanya. Kunin mo ito, aalis na ako. maligayang pag-uwi, Binibini. Ate Manman, sino sa dalawang ito, ang ating Binibini? Bulag ka ba? Ang tunay na tagapagmana, nasa limusin ng pamilya, yung isa naglakad pa. Ikaw yung bagong katulong, dali-dali ka at batiin mo ang Binibini. Siya yun. Maaari kang magtanong, sa alinmang katulong. Napaalam ko na sa lahat. Ginago niya pala ako para maging katulong. Walang pera at wala akong magagawa. Magandang araw, Binibini. Isa na namang tanga, ang nagkamali sa akin. Mukhang mukha ako, mayamang lahi. Sige na nga, sasamantalahin ko ito. Binibining Zhang Paner, ang resulta ng DNA test, mula sa rehistro ng pamilya, ay nagpapatunay, ang iyong tunay na lolo ay, ang pinakamayaman sa River City, ang iyong tunay na lolo. Sino ang nagpahintulot sa'yo, na sumagot ng tawag sa trabaho? Kayong dalawa, samsamin ang cellphone niya. Ako. Binabalaan ko kayong dalawa. Siya'y isang hamak na, babaeng naglalandi, sa kahit na sinong lalaki ni hindi natin alam, kung anong daya ang ginamit para makapasok sa angkan ng Zai. Lumayo kayo, sa kanya, kapwa kayo, mag-ingat kayo, baka mahawa kayo sa dumi. Tama na. Lalabas din ang katotohanan. Una, pasalamatan ng maayos ang Patriarkang Xi. Siya nga ba ang tunay na mana ng Xi? Binibini. Inihanda ng amo, ang mga red along ito para sa'yo, mamahaling sasakyan, mga relos na espesyal, mga bag na limitado, at itong extra gemstone, nasa top 10 sa buong mundo. Nagkakahalaga ng 200 milyon. 200 milyon. Isang bagay lang dito. Sapat na pang matagalang karangyan. Ang pagiging mana, ay may mga benepisyo talaga. Ikaw. Dalhin mo, sa aking kwarto. Ako. Masyadong marangya. Hindi ko kaya. Ipinagkaloob ng Binibini, ang tungkuling ito sa'yo, kumilos ka na. Nako, walang katumbas ang halaga ng mga ito, bawat bagay ay kayamanan, huwag mawalan ng kahit ano. Aray. Binibining Panginoon. Masakit. Ang maruruming kamay mo. Hindi dapat humawak ng gamit ko. Bilisan nyo, kayong lahat, pag may nawala, buhay nyo ang kapalit. Binibini, nakolekta na ang lahat. Dalhin nyo sa kwarto ko. Teka, nawawala ang extra gem. Magsalita ka, nasaan ang hiyas? Binibini, nandito lang ito kanina, nung maglinis tayo, sabay-sabay tayong nagtipon, siya ang pinakamalapit. Hindi totoo yan. Nandito ang hiyas. Pero nang kunin ko, dumating na siya. Nagpaparinig ka. Ako ang kumuha, at itinago, katawa-tawa. Mga red along ito ay, galing pa mismo sa Panginoon. Pinagkatiwalaan ka, na maghatid ng mga ito, nagpanggap kang nahulog, para magnakaw, nakawin ang hiyas. Binibini, nasa kanya ang hiyas. Habarin natin siya. Para makita ang ebidensya, di niya maitatanggi. Hindi ako. Tigilan niyo to. Inata ng mga keramika, ng maayos. Ginoong Panginoon, may problema si Binibini. Ngayon ay naniwala na kayong lahat. Hindi ako magnanakaw, di ba? Baka itinago mo, sa lihim na lugar. Binibining Zai, matagal na kaming tauhan ng pamilya Zai.
Mula nang dumating siya, ang walang halagang mana ay nawala. Sino pa ang may gawa? Wala sa malay ang amo. Nasa biyahe ang may bahay. Nangyari ang sakunang ito. Dapat tayong tumawag ng pulis. Sino ang may permiso nito? Gusto mo bang matawa ang buong Jiangcheng sa makapangyarihang pamilya Zai? Dahil sa pagkawala ng $200 milyon na mahalagang hiyas. Teka, ayon sa amo, ang hiyas na ito ay pagmamayari ng mga royal sa Europa, makasaysayang kayamanan. European royalties. Baka naipit sa ilang madilim na sulok. Kayong lahat, suriing muli ng maigi. Kailangan ko ng sariwang hangin. Teka, binibiningsi. Mahahanap ko ang hiyas. Ikaw, isang binging tulad mo. Easy. Ang pagkuha mo ng trabahong ito ay limos lang. Magmalaki ka pa. Gagamitin ang pandinig mo. Nakukutsa, ikolokasyon. Walang aalis. Hanggat di nahahanap ang hiyas. Sino ka para magutos? Ito ang lupain ng mga Zai. Ako'y pumapasok at umaalis ng ayon sa gusto ko. Pangahas ka. Hamarang sa daan ko. Ako ang may utos. Ako ang nagbigay noon. Ginang. Ginang. Ang Panginoon ay nagpapahinga sa itaas. Ang ingay ninyo sa pagsigaw at pagsisigaw. Ito ay kalokohan. Ginang. Walang malay ang anak kong babae. Nasaktan niya ang ating dalagita. Kung malaman ng iba na nagpapanggap ako bilang tagapagmana ng Zai, impostor ako, maghahihinala sila na ninakaw ko ang alahas ng pamilya. Hindi mo pa nakikilala ang tunay na tagapagmana ng Zai, hindi ba? Tayo na. Wala nang atrasan. Inay, hinanap kita sa lahat ng dako. Nanay. Bakit kanya tinatawag na ina? Ginang, ito si panganay na anak na babae ng pamilyang Zai, apo sa dugo ng amo, iyong tunay na anak. Inay. Aynan. Ang babaeng ito, bakit siya tila pamilyar? Siya ang bagong katulong na kinuha natin ngayon. Opo, Ginang. Ako si Zhang Paner. Zhang Paner, sinasabi mong ikaw si Zhang Paner. Pamilyar ang pangalang iyan. Ginang. Ang bagong katulong, nakapagtapon ng tray, at nawala ang hiyas na XR, para sana sa ating binibini. Ina. Isang hiyas lang po ito, ngayong ang inyong anak ay bumalik na sa inyo. Hindi na dapat ito problemayan. Napakahalagang kayamanan. Walang halaga sa ating binibini, gaya ng inaasahan, sa tagapagmana ng Angkanzai. Tama. Ang baguhan ay nagkamaling napakalubha. Hindi man lang siya pinarusahan. Napakabait at mapagpatawad. Ginang, ako po ang nagtapon. Pero bigyan niyo po ako ng pagkakataong bumawi. Zhang Paner, huwag mong subukin ang pasensya ko. Tama na. Tumahimik kayong lahat. Ang hiyas na ito ay pinaghirapang makuha mula pa sa Europa. Napakahalaga ng kayamanang ito. Paano natin ito pwedeng palampasin? Kung magpapatuloy ito, kahit bundok ng ginto, ay maubos din. May paraan ka para mabawi ang hiyas? Opo, Ginang. Ipaliwanag mo, binibini, narinig niyo na ba, ang pinagmulan ng hiyas na ito? Ang Acacia Gem, dating iningatan ng mga royal ng Europa na mahigit 5 ang kasaysayan nito ay nabasa ko noon sa isang libro tungkol sa mga teknik sa seramikang kanlurani. Nakasaad doon na si Reyna Maria ay naglagay ng Acacia Gem na ito sa isang spiral na kopa na may pahid na natatanging material na nagkakaroon ng kemikal na reaksyon. Kapag nahawakan, mukhang normal lang. Pero pagkatapos hugasan ng luya at asin na solusyon, lalabas ang fluorescent na bakas. Magkakaroon ng neon berdeng ningning ang kamay. Kalakhan. Isang bagsak ang estudyante na nagtatrabaho sa mababang uri, walang pinag-aralan, walang kultura. Halos hindi marunong bumasa. Anong alam mo tungkol sa Europa? Tingnan niyo ang gulanit niyang damit, nagpapanggap na iskolar, TSK. Ina. Malinaw na. Nagdadahilan lang siya sa pagkakahulog ng tray at pagkawala ng hiyas. Isang ganap na sinungaling. Hindi dapat manatili sa tahanan ng Zai, mga gwardya. Itapon niyo siya agad. Binibini. Ituloy mo ang teorya mo. Kung ang hiyas ay nakabalot sa reactive coating ng ang ibabaw nito ay mag-absorb ng chemical na lata. Kung may nakahawak dito kamakailan, ang kanilang kamay ay magpapakita pa rin na fluorescent na bakas sa ilalim ng luya at asin na paghugas. Nandito pa ang ebidensya. Ina.
Huwag niyong paniwalaan ang mga ilusyon niya. Aminado ang sarili niyang pamilya na sinungaling siya mula pagkabata. Namayapa ang kanyang ama dahil sa mga panlilinlang niya. Pumanaw na si Givay. Kailan ito nangyari? Maling paniniwala ni Binibini na si Zhang Pan-er ang tunay niyang anak. Kapag nalaman niya ang pagpapanggap ni bilang tagapagmana ng Xi. Anong sakuna ang abangan? Si Givay. Si Aling Lai ay hindi pa. Gaanong malakas ang pangangatawan nitong mga huli? Binibini. Walang dapat ipangamba. Buti na lang at mabilis ang kilos ni nanay. Yamang si Aling Lai ay masama ang pakiramdam. Dapat magpahingas. Ang matandang amo ay nasa higaan nitong mga huli. Hindi na kailangan ng super. Salamat sa inyong pag-aalala. Sundin ang kanyang iniutos. Yamang tayo lang dalawa. Ang naroon nang mangyari iyon. Ang salain at luya na timpla. Ikaw ang maghanda. Opo. Binibini. Kita mo. Sabi ko na nga ba, walang neon green na bakas. Gawa-gawa niya lang iyan. Ano ang mungkahi mo? Nay, yamang nawala niya ang hiyas. Dapat niya panagutan iyon. Ngunit, 200 milyong yuan, kahit gumawa siya ng siomay habang buhay, di niya mababayaran. Mas mabuti, ipasara muna siya. Kapag nahuli ang hiyas, pakakawalan natin siya. Ano ang sagot mo? Binibini, ang pagkawala ng hiyas ay aking pananagutan. Kung hindi ito mabawi, tatanggapin ko ang parusa. Narinig niyo siya. Ikulong na ito, mapanggulong ito agad. Teka. May isang tao rito na hindi nagugas ng kamay. Hiyas ko naman ito. Bakit ako maghuhugas? Zhang Pan-er, nababaliw ka na ba? Ngayon ako na ang tunay na babaeng puno ng sambahayang ito. Paano mo ako itrato ng ganito? Nahahalinan ang trabaho. Ngunit ang puri kapag nawala, di na maibabalik. Kahit daang dila pa ang magsalita. Binibining mana. Ang pagtanggi mong maglinis ng kamay, nagpapahinala sa akin. Baka takot kang maparatangan. Ng pagnanakaw, sinisindak ka ba ng konsensya? Ikaw. Ina. Isa lang siyang hamak na, katulong na di dapat pansinin. Ako ang iyong laman at dugo. Kakauwi ko lang. Ay hinamak na agad, nang alila sa harap ng lahat. Kung kumalat ang eskandalo, paano haharap ang mana ng angkanzay? Sa lipunan. Ina. Dapat ipagtanggol mo ako. Ang malinis na budhi ay walang kinatatakutan. Ang anak ng angkanksi ay di natatakot sa chismis. Ina. Mula nang malaman na muling sisandig sa iyo, masyado akong nasasabi, di makakain, di makatulog ng maayos. Nang makasama, ang tunay kong ina. Ngunit, Ina, bakit ganoon ang trito mo sa akin? Ibig sabihin ba? Ayaw mo, tanggapin ako rito. Kung iyan ang gusto mo. Aalis na ako ngayon din. Sandali. Zhang Pan-er, paalala ko sa iyo. Ako ang tunay na mana ng Zai. Kung lalabanan mo ako, pagsisihan mo ito. Binibini, pakihugasan ang inyong kamay. Bakit natatakot ang ating binibini? Sa simpleng pagsusuring ito, baka naman, hindi siya ang tunay na tagapagmana. Hindi ako natatakot. Marumi ang tubig sa paso na ito. Nakadidiri ito. Hahandaan ko ng bagong tubig kaagad. Aking ginang, pakituloy sa paghugas ng kamay. Ginang, walang kulay sa kamay ng dalaga. Sabi ko na nga ba, sa kanya talaga ang hiyas at pag-aari ng dalaga. Bakit nga ito magnanakaw? Ikaw na baguhan ng hamon sa dalaga. Sa harapan ng ginang, dapat ka nang lumuhad at humingi ng tawad. Zhang Pan-er, hindi ba't sabi mo, pag may humawak sa hiyas, lalagyan ng berdeng kulay, lahat naman ng kamay, ay malinis na malinis. Ipaliwanag mo ito. Nakalipad ba ang hiyas, nang may papak? Lumuhad ka, magpakumbaba ka ng husto. Inang. Puros kasinungalingan, ang kanyang mga salita. Pag pinaniwalaan siya, makakalusot siya. Sa pagnanakaw ng hiyas, nakatago sigurado, ang hiyas sa kanya, dapat siyang hulihin. At tanungin na, matindi hanggang, magsabi ng hiyas. Ituloy ang pagtatanong, hanggang malaman ang totoo. Walang asin ang tubig.
Binibini. Maghugas ka agad ng kamay. Baka naman. Ginang, may daya ang tubig na ito. Ano na problema sa tubig na ito? Ang tubig na ito, walang hiya ka. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin. Gusto mo bang patunayan na ang Binibini ang nagnakaw ng kanyang gamit? Anong mapapala sa paggawa nito? Madam, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sana dapat dinala ang babaeng iyon sa tahanan ng Xi. Ngayon tingnan mo, nagkalat siya ng malaking gulo. Wala na ako. Mukhang maihaharap sa inyo o sa amo. Bayaan niyo po akong magman. Tama na. Tumayo muna kayong lahat. Ano ang sasabihin mo? Ako. Inay, Tumahimik ka. Isang salita pa, at papasampalin kita. Hindi ko inakalang si Madam ay magiging ganito kabalasi. Subalit, malapit itong babae kay Madam. Inutusan siya ni Madam na maghanda nito. Marahil ang pag-alis ng asit. Ang orihinal na utos ni Madam. ikaw ang kinakausap ko. Nawalan ka ba ng sasabihin? Wala akong sasabihin. Kung ganun, humingi ka ng tawad kay Madam at sa Binibini. Walang gaanong talino, pero ang lakas ng loob. Alamin mo ang iyong lugar, hunawain mo ang kalagayan. Ako ang tunay na tagapagmana ng Angkanzai. Nasa ilalim ng iisang tao, ngunit nakahihigit sa libo-libo. Isa ka lang katulong, hindi ka dapat pansinin. Kahit si Zai Yancy, ang anak sa labas, mula sa di malamang lugar, ay dapat lumuhad sa harap ko, at magmakaawa. Tama na. Inay, ang walang utang na loob na ito, ay hindi dapat manatili sa Zai Manor. Magdadala siya ng kapahamakan. Ikaw ang walang utang na loob. Wilang. Dalhin mo siya sa kanyang kwarto. Mananatili siyang nakakulong. Hanggat walang bagong utos. Ma, pakiusap, huwag mo akong ikulong. Inay, Ano't naglakas loob ka? Magpanggap na tagapagmana ng ako, ikaw. At ikaw, ay nagnakaw ng mamahaling hiyas? kasalanan mo ito. Kung may kakayahan ka sana, kailangan ko pang magpanggap. Hindi ka namin pinabayaang magutom. Hindi ka pinabayaang hubad. Gusto mo ng mamahaling bag, mga alahas. Ibinigay namin lahat. Ito ba ang sinasabi mo? Mga tira-tira lamang, ni Shen Chongwa ito, mga pinaglumaan niya. Tinatawag mong regalo. Pero alam nating dalawa. Ninakaw mo ang mga ito. Kinukuha mo ang mga ito sa kanya, hindi ba? Ano't nang husga ka? Bakit mo ako binalaan? Naiwasan ang mga Zai. Takot kang mapansin, ang mga ninakaw mo. Mga eksklusibong disenyo ng Jiangcheng ito. Ngunit ngayon, bilang tagapagmana ng Zai, makakamtan ko ang lahat ng aking minimithi. Tapisahin ang basura ng iba. Gaya ng inaasahan. Hoy ikaw, ano ang itinatago mo? Bagong babae, bakit ka nagkukubling-kubli? Binibining punong bahay. Nabasang may tubig ang pantinig ko. Sinubukan kong tanggalin para patuyuin. Ngayon ay nawawala na. Kung hindi mo mahahanap, mamatay ka na. Dinadakip mo ba ako sa pagnanakaw ng pantinig na yan? Ipatawag ka ni Madam sa baba, umalis ka. Lakad na ngayon. Ah, Tiyang Wu, nabalitaan kong itong baguhan. Anak mo pala. Kaya pala tinago mo. Bingi pala. Nasa nakaraang linya. Ang ibang tao, kapag matagal ng alila, nasa nakaraang linya. Akala mo'y sila na ang amo. Manggahas pang magsaksak ng basura sa angkan ng Zai. ipapatawag po ninyo ako, Madam. Matalino ka. Alam mo siguro kung bakit. Kita ipinatawag. Walang Reyna Maria sa kasaysayan ng Europa. Ang pinagmula ng batong Eksya. Ako ang nakakaalam. May batas ang bansa. May alituntunin ang angkan. Sa angkan ng Xi, mga sinungaling ay lunok karayo. Binibini, bumalik na ang binata. Paghintayin mo siya sa labas. Mga usapin ng angkan Xi, hindi dapat pakialaman ng nakababata. Opo. Ginang, tigil ang kaguluhang iyan. Pagpasok sa tahanan ng mga Zai, nangangahulugang sumunod sa aming mga alituntunin. Ang paglilingkod sa angkang ito ay hindi simpleng tungkulin. Tama na. Binibini. Kayo, maaari nang umalis. Nasaktan ka ba? Bakit hindi ka umimik? Nagkunwari ako. Para magtanghang ito, upang sukatin ang sitwasyon, alamin kung kanino ang katapatan ng lahat. Ang magnanakaw ay hindi maglalakas loob. Tubig alat man o hindi, hindi mahalaga.
Yamang nasilip mo na, ang balak ko, Gina. Nasaan na ang hiyas? Alam mo na ang katotohanan. Wala akong kailangang ipagtanggol. Naintindihan mong pangalagaan ang dignidad ng angkat. Ngayon, ang paghamak na ito na iyong sabihin mo ang iyong kabayaran. Alam mong nagsisinungaling ako mula pa sa simula, ngunit binigyan mo pa rin ako ng pagkakataong patunayan ang sarili. Nagpapasalamat ako roon. Ngunit may isang bagay na ako'y nag-aatubiling sabihin. Magsalita ka. Kasalanan mo ito. Kung may kakayahan ka sana, kailangan ko pa bang magpanggap? Ginang, tungkol sa dalagang binibini. Ang dalagang, Ginang. Itabi mo na iyan ayon sa kagustuhan ng Panginoon magpagawa ng kwintas sa darating na pigil. Ito'y magiging pasalubong sa pag-uwi ng dalaga. Anong nangyari sa dalaga? Ang malawak na ari-arian ng mga aksi, hindi magkakamali sa tagapagmana. Kung magsasalita ako ngayon, baka hindi kayo maniwala. Baka mas mabigat na parusa ang abutin ko. Mag-ipon muna tayo ng ebidensya. Ginang, ito ang usapan. Noong pumasok ako kanina, iniutos ng dalaga na kumpiskahin ang cellphone ko. May mahalagang impormasyon doon. Maaari po ba ipauli ninyo iyon? Hitset, walang kwenta ito. Una, asikasuhin mo mga sugat mo. Salamat po, Gina. Ginang, ang babaeng iyon, nagkalat ba siya na kalokohan, magkaroon ng napakatalinong anak, at itinago pa? Probinsyana, walang kaalaman, parehong taga-probinsya. Tingnan mo ang karikta ni Panner, tapos itong tagapagmana natin. Mayabak, paimbabaw, sumpungin at bastos. Ang dalaga ang tunay na tagapagmana. Expected na maging spoiled. Ang pagpapalaki sa labas. Hindi maitutumbas sa ating sariling pag-aaruga. Habang may sakit ang Panginoon, kailangan natin siyang ipakasal. Pag-uusapan nga pala, may isa ka pang anak na babae. Si Ailey, hindi ba? Kailan sumulpot si Zhang Panner? Si Lily yan. Ayaw ko lang malaman ng iba ang katotohanan tungkol sa relasyon natin. Kaya nga, binigyan ko siya ng pangalang iba. Pag-alis ni Yancy sa ibang bansa, nanatili ako sa pamilya ko. Ang mga katulong ng mga kailangan ng tamang disiplina. Iniutos ni Madam sa iyo na ibalik ang cellphone ko. Ano? Inatasan ni Madam si Zhang Panner na alagaan ng isang bagong solta. Paano siya ng ahas? Ipinahayag din ni Madam na lahat ng usapin tungkol sa Master ay sa kanya na ngayon. Si Wu Weilan at ang anak niya, isa'y tapat na alila ni Madam, ang isa na may nag-aalaga kay Master. Nagtratrabaho tayo para sa pamilyang Zai, hindi sa mga intrang ito. Tama, man na kapatid. Kung magtutulungan sila, tiyak na, aapakan nila tayo. Magandang araw. Ito ay IME Identification Center ng lungsod ng Riverside. Paano kami makakatulong? Kumusta? Kailangan kong tingnan ang resulta ng fit match. Kaso bilang 32,450. Kumpirmado ng test. Ikaw ay Zhang Panner? Kung hindi siya, ikaw. Maligayang pag-uwi, Ginang. Ang verification mo ay nagpapakita. Lolo. Ako po ito. Nauwi na po ako, Lolo. Apo, ang aking apo. Kung babae. Ikaw. Ang lakas ng loob mo, Zhang Panner. Kaya pala hindi kita mahanap kahit saan. Nakapasok ka pala sa kwarto ng amo para magpahinga. Bitawan mo ako. Ako ang tunay na mana ng pamilyang Xi. Kung ikaw ang mana, ako naman ang reyna. Ikaw. Amo, di alam ng bago to sa mga kaugalian. Turuan ko siya ng leksyon. Amo, Lolo. Doktor. Anong ginagawa mo? Ginang, tinanggal niya ang ventilador ng amo. Pinapatay niya ito. Sarahan mo ang maruming bibig mo. Ginang, sinasabi ko ang totoo. Pwede silang magpatunay. Magsalita kayo. Ano ang nangyayari dito? Ina, ano nang tawag mo sa akin? Inay. Ang resulta ng pagsusuri ay, si Chanchan, pagkakatugma ng positibong tugma. Hayop kang babae. Pinagkatiwalaan ka ng amo sa mahahalagang bagay, ngunit nagdulot ka ng kapahamakan. Kapag may nangyari sa amo, naway huwag nawa, tayo'y mamamatay lahat. Lumabas ka. Alis ka na ngayon din. Umalis ka. Lolo. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Hindi siya maaaring maging anak ng babaeng iyon. Tigilan na ang away. Kailangang magpahinga ang amo. Umalis na kayo. Pakawalan niyo ako. Palayain niyo ako.
Pakiusap, palayain niyo ako. Iniutos ng amo, dahil dinala mo ang kasawian. Sa ating tahanan, sumunod ang kaguluhan. Manalangin ka rito magdamag, para gumaling ang amo. O humanda kang sumunod sa kanya. Hindi niya naunawaan. May mahalagang impormasyon ako. Para sa amo, nakikiusap ako. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Isang pag-uusap lang. Mahahalagang bagay. Ano pa ba ang mahalaga ngayon? Kasapi rin ako ng pamilyang ito. Magsalita ka muna sa akin. Hindi pa yata alam ni Aileen ang tunay kong pagkatao. Kung ibubunyag ko ngayon, abay sino ang nakakaalam ng gagawin niya? Magsalita ka. Kanina pang maingay ka, di ba? Binibini, nagkamali po ako. Susunod ako sa bawat utos ninyo. Pagkakamali ko, humihingi ako ng tawad, taos puso pong humihingi ng paumanhin. Wala nang kinabukasan para sa'yo. Huwag mong isiping, ang suporta ni Ginoong Zai ay dahilan para tiisin ka na manatili sa tahanang ito. Ginoo. Eksakto. Ang binging ito ay may paraan upang akitin ang tagapagmana namin. Sa palagay mo ba'y nagtrabaho siya bilang katulong? Nais niyang tuksuhin ang binata. Sa huli, maging reyna ng pamilyang Zai. Pangahas mong linlangin ang binata. Binibini, masyadong mabait pa ang palayasin siya. Nararapat siya sa mas malala, ipadala siya sa bahay aliwan. Para paglingkuran ang mga halimaw. Napakagaling na ideya. Ikaw na ang bahala dito. Hindi, teka. Binibini. Awa naman po, binibini. Patahimikin niyo agad. Pakawalan niyo ako. Tingnan natin kung totoong bingi ka. Usog. Ginoo, may mensahe si Dr. Layang. Lumala ang kalagayan ng Panginoon. Layang, kumusta ang biyenan ko? Mahina na talaga ang puso niya. Hindi na niya kaya ng dagdag na stress. Binibini, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat dinala yan. Napakasamang babae rito. Sa pamilya, kung makakatulong to sa kanya, kahit na, alisin natin ang puso ng babae. At ibigay sa kanya, gagawin ko. Tumahimik ka. Kahit may nanakit sa kanya, ang pamilyang Xi ay hindi papatay ng walang dahilan. Binibini, nakabalik ka na? Yan si. Tulog na ang lolo, wag mo siyang gambalain. Binibini, tungkol sa bagong binibini. May sakit ang lolo mo. Mag-focus ka sa negosyo ng kumpanya. Iwan mo sa amin ang pamilya, Huilan. Samahan mo siya palabas. Opo. Dito po, binibini. Lolo. Nay. Tulong. Tulong. Ano iyang tunog na yan? Wala naman akong naririnig. Binibini, nagkakamali ka yata. Buksan mo ang pinto. Batang Panginoon, nagkakamali ka. Talagang walang tunog sa loob. Nakakulong dyan. Ang alipin na nanakit sa master kanina. Walang pahintulot ni Madam. Walang makakapagpalaya sa kanya. Hindi ko na ulitin. Zhang Pan'er. Zhang Pan'er. Ang cute-cute naman nito. Magbayad ka, 5 piso. Ay, Ang mga walang saysay na bagay ay nagdudulot ng kampante. Binibini. Iuwi ka na ni Ale ngayon din. Teka. Nasira ang iyong munting estatwang kuneho. Ito, kunin mo ito. May isa pa ako. Kaparehong kapareho. Para sa iyo. Itago mong mabuti. Huwag mong hayaan mahanap ng mga matanda. Manatiling masaya, ha? Salamat sa pagsagip mo ulit sa akin. Alam ko na, ang ugnayan ko sa lolo. Ihahanda ko ang pagpupulong ninyo.
Lolo, gising na po kayo? Fan. Gutom ka na ba? Fan. Naalala ko bigla. Ngayon ang welcome banquet ng mga Zai para sa'yo. Gusto ko lang po sa ospital. Alagaan kayo, Lolo. Anak, ang bobo mo. Kunin mo ito. Sige na. Bawiin mo ang sayo. Ibalik mo lahat. Binibini, ang bait ninyo po, dinala nyo kami sa grand event, nabighani kami. Mga tanga. Kung wala kayong pataba, paano sisikat ang kinang kung ito? Ngayon, ang pamilya Zai ay nag-aanyaya sa kanilang panganay na anak na may handaan. Anong ginagawa mo rito? Ano ang pakay mo dito? Pareho lang ang dahilan ko sa pagpunta. Tumigil ka. Ang binibini namin ang may-ari ng handaan. Kung walang pahintulot niya, hindi ka makakapasok. Pero, kung hindi ako makapasok, baka maantala ang handaang ito. Nababaliw ka na ba? Narito mismo ang tunay na tagapagmana. Sino ka ba para magmayabang? Ikaw. Kotse ito ng pamilya Xi. Eksakto. Binibini, dito po tayo. Binibini, pakita po ang inyong imbitasyon. Siya. Wala siyang dalang imbitasyon. Isa lamang siyang batang kalye. Nagtatangkang makapuslit. Mga gwardya, alisin niyo siya agad. Sa handaan ng aming binibini, hindi namin tatanggapin ang mga basura sa lipunan. May kasabihan, mga utusang nagmamalabis, pati sipsip ng sapatos. Kayong. Peke ang card na ito. Binibining Zai, ilang araw ka nang nasa angkan ng Zai, ngunit hindi mo pa nakita ang puno ng angkan. Ako ang panganay na anak na babae ng mga Zai. Kapag sinabi kong peke, peke talaga yan. Katulong lang siya rito kamakailan. Kahit tunay man ang card na ito, ninakaw niya rin yan sigurado. Ay, naalala ko na, nakapasok siya sa kwarto ng puno ng angkan, kumikilos ng kainahinala. Ito mismo ang card na gusto niyang makuha. Tawagin ang pulisya, hulihin siya agad. Guardia, bingi ka ba? Sundin niyo ang utos ni Binibining Zai, ngayon din. Pero, bawat golden access card ay may natatanging serial number at pirma ng puno ng angkan. Hindi niya makukuha yun ng basta. Ano? Binibining Zai, ito. Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Pinagdudahan niyo rin ba ang pagkatao ko? Pero, nakalimutan niyo na ba ang sinabi ko? Nakipagtalik siya kay Zai Yancy. Ang pagkuha niya ng card na to, ay parang laro lang para sa kanya. Ulitin mo ang sinabi mo. Subukan mo. Ano? Walang lakas ng loob na aminin. Zhang Paner. Si Zai Yancy ay isa lamang, ampun ngayon. Kaya kung palayasin siya, sa isang utos lang, nagbago na ang panahon. Akala mo ba, mapoprotektahan ka pa ni Zai Yancy? Ang sinabi kanina. Ang sabi ko, isa ka lang babae, nilalaro lang ni Zai Yancy. Nasa teritoryo ka ng pamilyang Zai. Pangahas mo akong paluin dito. Teritoryo ito ng pamilyang Xi. Isang sampal lang ang ibinigay ko. Mabait pa yon. Mga siraulo ba kayong dalawa? Pigilan niyo siya. Binibini, kailangan sabihin kay Madam. Isang hamak na tulad ng ahas sakitin ng tagapagmana. Hindi siya papatawarin ni Madam. Zhang Paner. Mawawala din yang kayabangan mo. Ang kasundo ang pag-aasawang ito, tapos na usapan. Sang-ayon, kasado na, kasundo. Umalis ka na. Bawiin ang karapat-dapat sa iyo. Kunin mo lahat pabalik. Lolo, makita kayo rito. Sapat ng kaligayahan. Kaya kitang suportahan ngayon. Pero tandaan mo, hindi kita kayang protektahan habang buhay. Ang tatay mo. Ang pressure ng mayamang pamilyang ito. Ang mga taksil. Some ire sa kalusugan niya. Kailangan mong
Ikaw mismo ang kumilos. Tumayo ka sa harap nila. At sabihin ng malakas. Ako si Zai Paner. Walang tagapagtanggol. Hindi kayang hamakin. Lolo, hindi kita bibigyan. Hindi ko pa nakilala ang babaeng ito siya ba ang batang dalagang Zai? Ang ganda ng kanyang pagkadalisay. Ginang, dapat niyo akong ipaglaban. Ito ang panganay na dalagang Ano ang nangyayari rito? Siya. Ginagamit niya ang impluensya ni Kuya Yancy para takutin akong manahimik. Zhang Paner. Bakit siya narito? Yancy. Ginang, hindi niyo nauunawaan. Itong Zhang Paner. Dati lang maliit na tindera ng siopaw, karaniwang tao, may kasunduan siyang pakakasal. Pero iniwan niya ang sumpa, para linlangin si Kuya Yancy para sa yaman ng pamilyang Zai. Pinagbintangan pa niya, ang sarili niyang nobyo, pumunta siya sa handog ngayon. Para ipagyabang lang ang relasyon niya kay Kuya Yancy. Gusto niyang pilitin kayo, tanggapin siya sa pamilyang Zai. Nagkagusto ang tagapagmana ng Zai sa tindera ng siopaw. Kahihiyan ito sa pamilya. Ang ampon na anak. Nagwawalang hiya, matatanggal na siya sa pamilya. Ginang. Narinig niyo na ang lahat. Mabibigo ang mga plano mo. Kapag sinamantala natin ito, para paalisin si Zai Yancy. Zhang Paner. Dapat kitang pasalamatan. Zhang Paner, totoo ba ito? Opo. Pumunta ako ngayon para magpahayag ng mahalagang bagay. Ako si Paner. Ang tunay na tagapagmana ng Angkanksi. Zhang Paner, yung pagkabunggo mo ba, sa mansyon Zai sira ang utak mo? Galing ito sa Jiangsheng Ise Testing Center official na report. Malinaw na pinapakita na ako at si Gixi Chanshan ay magkadugtong ang dugo. Peke ang report mo. Zhang Paner, akala mo ba kahit sino makakapasok sa Angkan-Zai gamit pek ang dokumento? Alam kong itatatwa mo ang katotohanan. Itong dalawang file ay naglalaman ng ni Lolo at second test ko mula sa laboratory. Patunay na tunay ang report ko. Isang manipis na papel. Sasabihin ko sa'yo. Ang dokumentong ito, ang tunay na totoo. Kaya ako, ang tunay na tagapagmana ng Zai. Akala mo ikaw lang. May plano. Anak ka ng tindera, nagpanggap bilang tagapagmana ng sayang para sa'yo. Nakuha ko na ang posisyon. Zhang Paner. Huli ka na. Itigil mo na ang pantasya mo. Nung pumasok ka sa mansyon Zai, kasama ang binibini. Kung may pagkakamali, bakit ngayon ka lang nagsalita? Noon kasi, Hindi ka ba anak ni Tia Wu? Tia Wu, itinuring ka ng madam na pamilya, pero hinayaan mong anak, magpanggap na tagapagmana na, paano mo nagawa? Ang nakakahiyang bagay na ito. Madam, nabigo ako bilang ina. Pero ang planong ito, wala akong kaalam-alam. Nabigo bilang ina? Talaga? Kung totoong anak kita, tawagin kitang ina. Sasagot ka ba? Minsan, tatawagin kitang ina. Maglakas loob ka kaya? Kapag nalaman ni Madam Lily ang nagsasabing siya ang si Heres, kaming mag-aanak. Madam, kasalanan ko lahat. Kami ni Old Lai ang may sala. Dapat di namin pinalaki ang walang utang na loob o dinala sa angkanangsi. Tama na, tita. Huwag kang magsalita ng paikot-ikot na salita para malito ang lahat. Ipilitin kitang aminin sa harap ng lahat. Sino sa amin? Ang tunay mong anak. Lily. Hindi ako si Lily, ako si Cheryl, ng angkan ng Zai, matandang bruha. Ano't naglakas loob kang makipagkadamay. Lily, ako ang ina mong tunay. Ang pagtataksil na ito, parurusahan ng langit. Kasinungalingan. Hindi totoo, ina, sila'y halatang nagkakasabwat. Di ko pa nakilala ang babaeng ito, nagbabalak sila, nakawin ang yaman na, gamit ang balak na ito, agnas ang yaman ng pamilya. Napakalupit. Tama. Napakabahid. Ang ganitong masama, ay di karapat-dapat dito. Dapat nating palayasin siya. Itapon sa labas ng Jiangsheng, hindi. Itapon sa ibang bansa. Lily. Gising. Ikaw. Huwag nang magkamali pa, Lily. Talaga bang mag-ina sila? Hindi sila. Wala akong kabigwang inang ganito. Ako ang tagapagmana ng pamilya Zai. Ang lolo kong si Zai Chunshan ang pinakamayaman. Isinilang akong may pribilehiyo. Magsalita ka. Sabihin mo na sa kanila. Ipaliwanag mong mabuti. Hindi ako anak mo. Umalis ka na. Ano? Siya. Siya mismo ang gumawa nito.
Inay, aminin mong ikaw ang may gawa, wala akong alam. Talagang wala. Tito, magsalita ka. Ang nag-aangking anak mo. Isa'y nagpapanggap na tagapagmana ng Zai. Ina mo pang tawag ang sarili mo. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya Zai. Sisiguraduhin kong si Lily mabuhay sa pribilehiyong nararapat sa kanya. Ako, hindi ko siya mapipigilan. Ginang, ang anak kong babae, ay narito mismo. CJ, noong una, maaari sana kayong magkamaling pagkakakilanlan. Sabihin nagkamali ang mga ksi ng tagapagmana, at tawagin itong pagkakamali. Ngunit ipinilit ninyo, ang pandarayang ito. Nagkatapan ng ebidensya. Kung ganito na ang sitwasyon, nasa dulo lang ng kalsada ang presinto. Katotohanan o kasinungalingan, ay mabubunyag. Tama po, Gina. Sa karaniwang pamilya baka palampasin ito. Ngunit ang mga ksi ang hari ng elite sa Jiangxi. Ang usaping ito ay may bilyong dolyar na mana. Isama na natin ang otoridad. Hindi na kailangan yan. Tatay, Waylan, nababaliw ka na. Binibini. Bakit ka nagtatago pagdating ng binata? Mahal. Ang pamilyang Zai ang nagbigay trabaho sa mga magulang mo. 3 taon tayong nakakain dahil sa kanila. Paano mo nagawa ang isang bagay na walang puso at walang utang na loob? Humiling ka ng tawad kay Binibini at sa may bahay. Hindi totoo yan. Hindi kita ama. Ang ama ko ay si Zai Wangchuan, tagapagmana ng mayamang pamilya. Napumanaw noon pang nakaraang taon. Tama na. Matandang imay. Siya Venki, tunay na anak ng pamilyang Xi. Pangahas ka, nahawakan siya. Waylan, ang mga Zai, mabuti ang Kratos sa ating sa loob ng maraming taon. Tigilan mo na ang kahibangan na ito. Walang saysay ang kanilang yaman. Mga alila lang tayo sa paningin nila. Pagod na ako sa para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko hahayaang siya'y. Ngayon, kung maglakas loob kang, sirain ang pagkakataon niyang maging masaya. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Tama na. Sinira mo ang isang perpektong salu-salo. Tingnan mo ang nakakahiyang eksenang ito. Matandang imay. Umuwi ka na kasama ang asawa mo. Lisanin mo, ngayon din. Lily. Alin sa dalawang ito, ang tunay niyang anak? Nakikita ang paghihirap ng sariling ina, ni hindi man lang siya lumingon. Inay. Ellie. Walang hanggan ang pagmamahal ng isang magulang. Aminin mo na, para sa kaluluwa ng ama mo. Baka maawa pa ako. Inay. Maniwala kayo sa akin. Sinabi ko na sa inyo, nagtutulungan sila. Isang ampon na anak, at isang impostor ang nagbabalak. Naagawin ng kontrol, sa pamilya, para sa kanilang sarili. Nanay. Zhang Pan'er. Huling tanong ko na ito sa'yo. Sigurado ka ba? Ikaw ba talaga ang matagal nang nawawala na tagapagmana ng mga alainan? Ang totoong ginto ay hindi natutunaw sa apoy. Kung ganoon, desidido na. Maging saksi ang lahat dito. Ulitin natin ang i-test. Para sa inyong dalawa. Kung mapatunayan ng resulta na ikaw ang tunay kong anak, ang pinto ng angkan Xi ay bubuksan para sa CJ. Ano na, handa na ba ang resulta ng test? Binibini, kayo ang tunay na tagapagmana ng mga Zai. Malinaw na ipinapakita ng resulta, na wala talagang relasyon sa dugo, si Madam at si Zhang Pan'er. Bakit ang kaba mo'y halata? Tama. Nag-aalala lang baka may pandaraya siyang gawin. Nang ahas na nga siyang, ligawan si Kuya Yancy, nang walang hiya. Madam, si Binibining Zhang Pan'er, ang profesional na pagsusuri ng aming sentro, ay nagpapatunayang walang relasyong dugo. Narito ang opisyal na ulat. Zhang Pan'er. Ano ngayon ang iyong katwiran? Ako. Zhang Pan'er, ikaw ay akusado sa pagkakakilanlang panloloko at malawakang pagnanakaw ng pera. Dalhin niyo siya. Salamat. Para saan? Salamat sa pagsagip mo sa akin. At salamat sa pagdalaw mo ngayon. Marami akong iniisip nitong huli, kung hindi dahil sa mensahe ng adoption center. Hindi ako matagpuan ni Lolo, at hindi mo ako sasagipin. Baka naikuha na ang akin. Mga kornea. Hindi ako makakakita ng kahit ano, o kaya ipatay na. Kapalaran, ito lahat ay tadhana. Ang tadhana ang nagpamilyak sinasagipin ako. Kung iisipin mo sa ganoong paraan, dapat akong magpasalamat. Pero hindi ako kontento. Yan ang gusto mo, hindi ba? Binibining Xi.
Gusto ko ng panibagong pagsusuri ng IFE. Gaano man kalakas ang pamilya, hindi nila makokontrol ang NI test. Ang huling ulat. Tumpak iyon. Gusto ko lang malaman kung saan talaga ako nagmula. Mula nang magsimula akong maghanap, hindi ko inakala na ang pamilya ko ay mga taong may mataas na katayuan. Gusto ko lang maintindihan. Gusto ba nila na hindi ako gusto? O nagkataon lang ba na mawala ako at kaya ba nila masaktan sa pagkawala ko? Wang Chuan. Huwag kang mag-alala. Si Itay ay, sa huling hininga niya, sisiguraduhin mahanap ang kanyang tunay na anak. Kapag hindi niya siya matagpuan, hindi si Itay makakapagpahinga. Si Yancy, ikaw rin ay napalitan ng ipanganak. Hindi ka ba curious kung sino talaga ang mga magulang mo? Kung ano ang itsura nila? Hindi. Bakit? Ang pamilyang Xi ang may pinakamalaking yaman at kayamanan sa lahat. Kung ipinanganak kang Xi, hindi mo gugustuhin ang mga biglang litaw na kamag-anak sa paligid mo. Siguro. Zhang Pan'er. Gusto mong umalis? Mabibigay ko lahat ng kailangan mo. Yaman at katayuan. Kung gusto mo ito, mabibigyan kita ng pamilya. Yamang sumama ka sa akin dito. Alam mo na ang dapat gawin. Maghintay ka muna sandali. Pag-usapan natin to kapag handa ka na. Salamat. Huwag mo nang ulitin ang mga salitang yan. Ito ang tahanan ko. Ligtas tayo rito. Walang makakagambala sa atin. Pan'er, ano ang masasabi mo kay Yancy? Kuya, Maayos naman, noong malaman namin noon, na napalitan kayo ni Yancy. Ang plano namin ay kunin siyang. Sa ospital na iyon noon, 2 kambal ang ipinanganak. Alanan, At si Yancy, mananatiling tagapagmana ng pamilyang Zai. naiintindihan ko. Si Lolo ay naniniwala na hindi ito nararapat. Pag-isipan mong mabuti, ang isang kasinungalingan ay nangangailangan ng marami pang kasinungalingan para mapanatili ito. Sa paglipas ng panahon, natatakot ako na kayong dalawa ay magkawatak-watak. Kaya ang nais ni Lolo ngayon. Kung maaari, na magpakasal kayong 2 magkasama. Pasensya na, si Yancy. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Bini-bini, handa na ang hapunan. Ginang Chen, madalas ba siyang umaboy noon? Dati dito palagi nakatira ang binatang Ginang. Nitong huli, baka nag-aalala siya na hindi ka komportable. Kaya binibigyan ka niya ng espasyo. Mas tahimik na ngayon. Binatang Ginoo, pabago-bago ang panahon, kukuha po ako ng kumot. Iwan mo dyan. Ang palagi sa opisina ay hindi makakayanin. Kung malaman ang ginang, mapapagalitan tayo nito. Isa pa, dinala mo si Binibini Zhang Pan'er. Pero pinabayaan mo. Ang puso ng babae, mabilis mag-alala. Marahil, dapat maghanap ka ng bagong tirahan. Ang dami mong salita. Halos hindi nagamit. Paano ako makakakuha ng 10 buhok niya? Bakit mayroon siya nito? Posible kaya? Siya nga. Nasira ang figurin mong kuneho. Ito ang kapalit. Siya nga talaga. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Ako. Dapat ba di ako maglibot? Wala naman akong hinawakan. Maliban dito. Okay lang. Maaari mong gamitin ang kahit ano rito. Talaga? Lanan, Ang galing naman. Malapit na ang kaarawan ni Lolo. Pwede ko siyang gawa ng regalo. Kakauwi mo lang. Aalis ka na agad? may kailangan kunin. Pero ulan na. Baka hintayin na lang natin huminto. Bago umalis?
Yan ba talaga ang iniisip mo? Paano kung hindi ko yan iniisip? Hindi pa tayo masyadong nagkakilala. Kakain tayo bukas ng hapunan. And Miss Chen, sabi niya, darating talaga para sa hapunan. Ginawa ko ang paboritong fish soup ng binata. Nga pala, nagkamali ako, nabasa ko ang kumot. Matutulungan mo ba akong ayusin to? CJ. Bumalik na ang binata. Nakauwi na ang binata. Kanina pa nagtatanong ang dalaga, buong hapon tungkol sa inyo. Talaga? Tara na't kumain. Binibini. Ang ganitong pag-ugali ay hindi angkop. Pero, naku. Teka, Binibining Chen. Hindi ba masyadong walang lasa? Ang sabaw na ito, tama lang ang lasa nito. Ako ang nagluluto para sa binata. Umahalakak. Mula noong ganito pa siya kaliit. Sandali lang. Gusto ko rin naman ng fish soup. Gusto mo pa ng isang bowl? Hindi na, tama na ito. Ang ibig kong sabihin, ako. Paumanhin. Malakas talaga ang aking gana. Mula pagkabata. Pagkain. Pagkatapos uminom ng sabaw, sino pa ang makakakain? Binibini. Aayusin na ba natin ang hapak? Binibining Ginoo. Ang dumi sa papel na ito, nasuri ang mga sangkap, pangkaraniwang sleeping pills lang. Iwan mo na dyan. Halo, Ano yon? kahapon ay, di ba naubos ko na ang sopas mong isda? 2 isda pa ang binili ko para sa'yo. Nasaan ka na ngayon? Dapat ko dalhin sa'yo. Hindi na kailangan. Sa'yo na lang yan. Pero, Ano ang ipinahiwatig mo? ako. Miss na miss kita. Bumalik na naman si Binibining Ginoo. Nasaan siya? Nasa kwarto niya, parang maraming iniisip. And Miss Chen, ayaw kong kumain, hindi ako gutom. Ikaw, bumalik ka. Ano? Ayaw mong bumalik ako? Hindi yun. Ako, Oh. Umaasa kang babalik ako. hindi naman talaga. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako. Ako. Gusto ko. Tama na to. Umalis ka na lang. Zhang Pan'er. Di ko nagamit ang apelyido. Nung pulong ng mga kawani, di ba't sina ang apelyido ko? Salamat sa'yo, hindi ba? Kaya. Ako ang mananagot, ganon ba? Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Sinabi ko na. Kapag handa ka na, nandito lang ako. Walang pananagutan. Ibig mong sabihin, hindi ka ganon. Kayong mga anak mayaman, lumaking walang iniintindi. Sumusunod sa gusto. Walang pakialam sa resulta. Alam mong mahigpit. Ang nanay ko't dati pa. Alam ko, di ka ba pinagbawalan magpalayo? Naalala mo noon ang Munti ko nang malimutan. Ngunit ang kunehong iyon, nagpaalala ng lahat. Tinutuluyan mo ako ngayon. Talaga ba? Dahil lang sa kuneho. isipin mo ang gusto mo. Hanggang kailan mo ako pamamahalaan?
Hindi mo naman ako pahahabaing buhay dahil dito. Mga paamoy sa'yo. Umalis ka kung kailan mo gusto. CJ, naiintindihan ko. Matutulog na ako. Magandang Pero, gusto kitang manatili. Paner. Lolo. Kanina'y kinakausap mo ako. Hilom manggagamot, magaling ang kamay. Talagang bihasa. Ginoo, ang pagkabingi ng apo niyong babae ay hindi komplikado. Kulang lang, sa tamang lunas. Ipagpatuloy ang therapy, at gagaling siya. Salamat, Dok. Taos pusong pasasalamat. Okay lang po ba sa inyong gawin ito, Miss? Kung ang resulta ng pagsusuri ay patuloy na magpapakita na kayo at si Madam ay hindi magkadugo. Kahit na makapangyarihan ang angka ng hindi nila mababago ang DNA test. Ang huling ulat ay tumpak. Hindi ko kailangan ng pagsusuri sa pagitan naming ni Madam. Yun ay, Salamat sa pagtulong sa akin. At, tawagin niyo na lang akong Pan-Air mula ngayon. Sa huli, hindi ko pa rin alam kung ako nga talaga itong si Miss. pero yung nasa bahay ay peke talaga. Noong nakaraang araw, dinala ni Madam yung peking Miss para dalawin si Master sa ospital. Bago pa man sila makapagsalita, nagalit siya kay Master hanggang mahimatay. Si Master at ang kanyang anak ay napakababait na tao. Paano sila nagkaroon ng mapang-apong Miss? Dagdag pa. Noong araw na nagpates kayo ni Madam, halos mamatay siya sa kabahan. Sa palagay ko, nagugilty lang siya. Kung ako man ay anak ng angkansi o hindi. Mabait naman ang pamilyaksi sa akin. Mabubunyag din ang katotohanan. Si Madam ay laging matalino at magaling. Bakit hindi niya ito nakikita? Ano bang dapat kong gawin para makuha ang sampol ng buhok ni si Yancy? Si Yancy, may uban ka dito. Huwag kang gagalaw. Bunutin ko para sa iyo. Ganito. Okay lang siguro to, hindi ba? Ano na naman ito? Gusto kitang makita. Zhang Pan-Er, hindi ako taong pwedeng atawagin at paalisin ng basta-basta. Lalaki ako. Babae ka. Dapat alam mo kung ano ang gusto ko sa'yo. Huwag mong subukin ang apoy. Ang pasensya ko ay may hangganan. Kung hindi, subukan kaya natin. Bakit hindi natin subukan? Hayaan mong ako ang sumubok. Tama na, sobra na. Ikaw ay isa, makapangyarihang heir ng negosyo. Ako na may isang, maglalako lang sa kalsada. Tayo'y, magkaiba ang mundo natin. Gino, nagmamadali raw po si Madam. Inilabas mo si Zhang Pan-Er. Ano ba talaga ang gusto mong patunayan? Nasa pansarili kong tahanan siya ngayon. Kung hindi ka nasisiyahan, harapin mo ng direkta ang babae. Natatakot. Kabang harapin ito. Si Yancy. Lumalaban ka na sa akin. Para sa isang babaeng manloloko. Ang lakas ng loob mong sumagot sa iyong ina. Sino nga ba ang tunay na sinungaling? Alam ng langit at lupa. Alam mong alam ko. Ang ibinigay ko sa kanya ay nararapat lamang sa kanya. Sa katunayan, karapat dapat pa siyang tumanggap. Tumigil ka dyan. Delikado ang mga kalsada kapag umuulan. Magpalipas kayo ng gabi dito. Nakansela ang kasunduan. Ayon kay Mrs. Chen, nagka-eskandalo noong huling pigi para makasiguro. Ang kasunduang Chenzai ay ipagpapaliban muna. Ang mga Chen ay kabilang sa pinakamayayaman sa Jiangcheng. Kapag nanatili ako sa mga Zai, ang tunay kong pagkatap ay malalantad. Ang paggamit ng katayuan para makapangasawa ng mayaman, ang pinakaligtas na paraan. Lahat ng ito, kasalanan ni Zhang Pan-Er.
Ngayon ko lang naalala, narinig kong, si Ginoong Zai, ang sumagip kay Zhang Panner, magkasama na silang nakatira. Ano? Nabaliw na si Zai Yancy. Wala na ba siyang ibang makitang babae? Masasilaw sa isang, magtitinda ng siopaw. Tama na, umalis ka na. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Dapat nating pigilan ang pagpapalaki ni Zhang Panner, lalong sumasagasa ang kapal niya ng mukha. Sa pagsuporta ni Zai Yan, patuloy siyang manggugulo sa mga plano ko. Kailangan natin ng Sige, dalhin mo ito sa binatang Ginoo. Umuulan. Nag-aalala si Madam baka siya'y malamigan. Nagluto siya ng sabaw ng luya, para may naitan siya. Zai Yancy. Ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo ang tunay na kahulugan ng pagiging babae. Lalaki ako. Babae ka. Dapat alam mo na, ang gusto ko sa'yo, huwag kang maglaro ng ang pasensya ko. May hangganan. Maliban na lang. Baka dapat kong subukan. Ano na naman ang pakana mo? Ayon sa panahon, magkakaroon ng malakas na bagyo. Natatakot ako sa kulog. Pero hindi mo ito naririnig. Kaya nga, dahil hindi ko naririnig, lalo akong natatakot. Hindi mo alam, noong nakatira pa ako sa mga zhang. Maliit ang kwarto ko, na may sirang bintana. Tuwing may bagyo, takot ako na may magnanakaw. Mas nakakatakot ang katahimikan. Babalik na ako. Kung natatakot ka, isara mo ang kurtina. Ah, Binatang Ginoo, nag-alala si Madam baka magkasakit ka, para sa'yo ang sabaw ng luya. Bakit ang init nito? Bihira ka na umuwi, bakit hindi mo ako dalawit? Dahil ba? Ang ate mong ito, ay hindi mo gusto. Labas ka. malakas ang ulan, malamang hindi na siya babalik. Bumalik ka na. Basang-basa ka na. Kukuha ako ng tuwalya. Ang init ng noo mo, may lagnat ka. Hindi ito tamang paraan para mag-check ng lagnat. Alaynan, Hindi mo ba gustong subukan? hindi pa naman. Kung kailangan mo, pwede kitang bigyan ng tahanan. Dapat magpahinga ka ng higit pa. Kailangan kong bumalik sa opisina. Umikot ka. Kailangan kong magbihis. Oh, and Miss Chen, opo. Sandali lang ako sa labas. Mag-ingat sa daan. Si Yancy. Sana hindi mo ako sisihin. Bini-bini. Nagpadala ng ulat ang mga bodyguard. Nagpunta si Miss Panner sa testing center ng mag-isa. Siguraduhin mo lang ang kanyang kaligtasan. Huwag mong alalahanin kung saan siya pupunta.
Ay, bumalik na ang binibini. Nasaan na siya? Lumabas ang binibini kaninang umaga. Nang ako'y makabalik mula sa pamimili, at hindi pa siya nakabalik mula noon. Bumalik ka na. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Paano ko ito makukuha? Akala ko tumakas ka na. Tumakas? Wala naman akong nagawang mali. Mukha kang maputla. Ano nang nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala yun. Naghahanda ng regalo kay Lolo. Desidido na ako. Kahit na, hindi man ako tunay niyang ako pa rin mana ng Jiangsheng sa paggawa ng palayo. Ayaw ba akong makita ni Lolo? Si Yancy, dalhin mo ako sa kanyang selebrasyon. Pwede ba? Pumunta ka kung gusto mo. Wala namang pumipigil sa'yo. Ang tagal ko nang hindi nagpapalayo. Nakakatapos. Amos Chen. Binibini, nasaan si binatang Panginoon? May emergency daw sa kumpanya na kailangang asikasuhin. Hindi daw uwi ngayong muli. Iniiwasan niya ako, di ba? Binibini nga pala, ang mga dokumento ninyo. Kumpirmadong ina at anak sa Ang tunay na anak ni Madam ay si Xian. Noon sa ospital, walang pagkalito sa mga sanggol. Kaya hindi nag-match ang face test ko kay Madam, pero si Yancy ay hindi tunay na dugo. Si Madam ay nagkaroon ng kalaguyo. Ano iyang hawak mo? Wala lang. Spam na ad lang. Akala ko ba may mahalaga? Paglilikuran ka, bakit ang bilis mo bumalik? Naayos na lahat. Kung ayaw mo, nandito. Pwede naman akong umalis. Wag, bahay mo to, di ba? O kaya? Ikaw ang umalis. Biro lang. Habang pauwi, may dala akong konting sorpresa para sa'yo. Hoy! Pag alis ko, basahin mo to. Yancy. Sobrang siksik ang schedule. Kagagaling lang sa horno ng regalo ni Lolo. Hindi naman huli, no? Ayos lahat. Ingat! Ito ang huling likhang sini ni Maestro Zhang Taiyangzai. Nag-iisa sa buong mundo. Mabasag mo to. 10 buhay mong di mababayaran. Pinakamahalaga kay Maestro, ang pamana ng di nahahawing kultura. Kung malaman niya, naglakas loob ka, makuha ang obra ni Maestro Zhang, ibang tingin na niya sa'yo. Zhang Panner. Lolo. Tumaba ka nga. Ang bilog-bilog ng mukha mo, mukhang nitong mga huli. Maayos ang pakikitungo ni Yancy sa'yo. Zhang Panner, impostor ka. Anong ginagawa mo rito muli? Huwag mong isipin na makakalimutin si Lolo. Makakanloko ka pa sa kanya. Ito ay selebrasyon ng kaarawan ni Lolo. Magpakabait ka, at papayagan magpanggap na si Ihires ng isang araw. Nang babanta ka sa akin, dahil iskandalosong peke ka, wala kang karapatang mambanta ng kahit kanino. Wala ka nang masabi. Umaasa ka ba kay Young Master? Natutulong sa'yo, lilinawin ko na. Matagal ng plano ni Lolo, napapakasalan ang Zai Heiress ni Kuya Yancy. Ang lalaking katabi mo, ay ang magiging asawa ko. Huwag mong hayaang sirain ng mga to ang HMM, para sa $1 bilyon na mana. Sa huli, ako ang pakakasalan mo. Tutukan ko ang pagpapasaya sa matandang si Zai Chunshan. Lolo, ako mismo gumawa ng regalo para sa'yo. Magugustuhan mo to. Buksan mo na. Ito ay huling likha ng dalubhasang ceramistang si Zhang Taiyangzai, Zhang Panner. Anong dala mo? Huwag mong sabihin. Siyang siopaw mula almusal. Ang peke ay mananatiling peke. Ang identidad na ito na ninakaw mo, kahit ang regalo mong ibinigay, ay murang kopya lamang, nahukay sa bangkita. O Chang. impossible. Ang iyo ay halatang huwad. Peke. Ang bandang ito ay galing mismo, kay Ginoong Zhang Taiyangzai, ng personal. Kung gayon, tanong ko, saan nanggaling ang sa iyo? Zhang Chuanqi. Eksakto, si Zhang Chuanqi mismo, Zhang Panner, bilang ampon ng pamilya Zhang. Dapat alam mong mabuti, ang ugnayan ni Zhang Chuanqi, kay Zhang Taiyangzai. Impossible.
Ang mga panauhin nating dalubhasa ay mga eksperto sa palayok. Paitang na natin sa kanila nang masinsinan ng dalawa upang malaman kung alin ang tunay na gawa ni Master Zhang. Sa unang tingin ay magkatulad, parehong hugis at paraan ng paggawa sa gulong, perpektong kopya. Ngunit masyadong bago ang patok. Kulang sa tanda ng panahon, kamakailan lang niluto. Kaya, ang banga ng dalagang ito, ang tunay na likha ni Master Zhang. Hindi dahil pinagdudahan ng identidad ko, ay peke na ang lahat ng ari-arian ko. Hindi niya alam na nakalaya na si Zhang Chuanqi sa bilangguan. Tama. Ang bangang ito ay talagang bago pala. Ako mismo ang gumawa. Aminin mo na ang sa iyo ang peke. Ngunit sinabi mo, si Zhang Chuanqi mismo ang nagbigay nito sa iyo. Oo, Ngunit alam mo ba na ang bangang ito ay libingan ng amang ampon ko? ano? Libingang gamit. Inilagay ko mismo ito sa puntod ng ilibing ang ama gamit ang sariling kamay. Hinding-hindi ang pagdiriwang ng kaarawan ni Lolo. Paano kung may hahandog ang gamit mula sa patay bilang regalo? Tama, masamang pangitain ito. Tumpak, walang duda. Zhang Paner, tumigil ka sa kakasalita ng kalokohan. Sino bang anak sa mundo ang maglalapastangan sa puntod ng sariling ama? Tutu, paano magagawa ng tunay na anak ng ganitong bagay kung totoo ang sinasabi? Nakausap mo si Zhang Chuanqi. Bakit hindi mo ipaamin sa harap natin? Ito ay tahanan ng mga Zai. Wala kang kapangyarihan dito. Ano, nagsisisi ka na naman? Narinig ko noong may hidwaan ng pamilya, mga tunay na likha ni Zhang Chance ay winasak lahat. Mismong asawa niya ay naging tindera ng siopaw. Ngayong, ang Zhencheng Pottery ay sikat na. Kung tunay ngang may nalalabi, pang mga gawa ni Zhang Si, bakit walang nakakaalam? Ang urn bang ito ay tunay na libingan? Mga walang alam, kayo na nagkukunwaring may alam. Hoy, Zhang Chuanqi, may gustong makipagkita sa iyo, lumapit ka. Nasa labas siya. Bakit pa tatawagin? Zhang Paner, hindi ba't ikaw ay ikinulong ng pamilyang Zai? Ikaw na kriminal, sa ilegal na organo, ay nakakalaya, samantalang ako'y walang kasalanan. Bakit hindi ako dapat tumayo ng mariin dito? Zhang Chuanqi, sabihin mo, itong urn na bigay mo, galing ba sa libingan ng tatay mo? Kung aaminin kong ito'y hukay sa puntod ng aking ama, ano iisipin ng mga tao tungkol sa akin? Zhang Chuanqi, magsalita ka. Peke ang bandang luwad na ito. Zhang Chuanqi, nababaliw ka na ba? Amin ito ng aking tunay na amang biological. Paano ko ito hindi makikilala? Peke ito. Ang bandang luwad na ito, ikaw mismo ang nagbigay nito sa akin. Tumigil ka sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Hindi ko ito kailanman ibinigay sa'yo. Hindi naman tayo magkalapit. Lolo, dapat kayong maniwala sa akin. Siya ang nag-utos. Kay Zhang Chuanqi na pagbintangan ako. Gago. Hindi mo pa rin napapansin. Ang totoo, si Zhang Paner, ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Zai. Bakit ko ipagpapalagay na magalit siya para sa pekeng katulad mo? Lolo, dapat kayong magtiwala sa akin. Ampon niyang si Zhang Chuanqi ang babaeng ito, ang dalawang iyon. Magkakasama sa kama, mula pa noong una. Hahaha. Ate, kumusta ang acting ko? Magaling ang pagganap ko, di ba? Sa totoo lang, may katotohanan siya. Simula pagkabata, magkakasama na tayong natutulog. Nakulong ng magkasama, hindi ka pwedeng manghusga. Tama ba? Kaya naman ang kasal natin. Gago ka. Pangahas mong hinaampes ako, hindi mo ba alam? Apo ako ng pamilyang Zai, na may napagkasundo ang kasal. Magiging manugang ni Patriarka Zai. Subukan mo akong pag-initan. Yan si. Huwag mong pansinin ang basurang katulad nito. Ano ang sinabi mo? Ang totoo, si Paner, ang kadugo kong apo sa pamilya. Pagkalaya ko, tinanong ko ang nanay ko, si Zhang Paner ay ampon. Mula sa isang naghihingalong babaeng si Wen Xiaoyu. Naghihingalo na ang babaeng yon. Nang masaliksik ko, natuklasan kong si Wen Xiaoyu, ang unang pag-ibig ng anak mong si Zai Wangchuan. Si Xiaoyu, nagkaanak kay Wangchuan. Nakakahiya. Isang malaking kahihiyan. Kaya naman, si Zhang Paner nga ang nawawalang tagapagmana ng pamilyang Zai. Kaya ngayon, ako na ba ang mamamahala rito? Mga bodyguard, alisin nyo ang walang utang na loob na to, at ang impostor na palayasin nyo silang lahat. Hoy, nawawala na ba sa sarili ang ate ko? Kung mawala ako, sino ang magpapatunay? Natunay kang anak ng pamilyang Zai? Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. May mga paraan ako, hindi ko kailangan ng patunay. Ano ng kapal ng mukha mo? Kailan pa naging pwede sa pamilya ang anak sa labas ang magdesisyon? Inay, ako ang tunay niyong anak, itong anak sa labas. Nang ahas na lampasan ako, siya ang dapat palayasin, hindi ako. Alisa, sigurado ka ba? Anak ka talaga ni Madam? Walang duda. Naalala mo ba noon? Kinonfronta ako ni Madam. Pagpapanggap, pangloloko, yan ang kahihinatnan mo. Ito ba ang gusto mo?
Anong ipinahihiwatig mo? Ang ibig kong sabihin, may ebidensya ako na kayo ni Madame ay hindi magkadugo. Binigyan kita ng pagkakataon, pero ayaw mong makinig sa katwiran. Sayang naman, Lolo. May mahalagang bagay ako na dapat sabihin. Lahat ay umalis na. Ang mga hindi kasali, umalis na kayo agad. Paner, sabihin mo na sa kanila. Lihim kong nakuha ang buhok ni na Madame at Yancy para sa safety testing. Ipinakita ng resulta na si Yancy ay tunay na anak ni Madame. Ang sinasabi, pagkakamali sa ospital noon, ay pawang kasinungalingan para takpan na ang anak ni Madame ay hindi pala tunay na dugong. Ano? Hindi napalitan ang sanggol. Posible kaya? Ako'y nagpapanggap na isang tao na hindi naman talaga umiral. Paumanhin. Alam ko na ito simulat sa pool. Mula sa unang araw, nayapak mo sa angka ng ksi. Nahulaan ko na ito. Alam mo ba kung bakit mas pipiliin ko kilalanin ang ganit na ito kaysa sa iyo? Dahil masyado kang matalino. Kung iiwan kita sa angka ng ksi, malalaman mo rin ang katotohanan. Si Wang Xuan at Wen Xia, mga walang kwentang iyon, ay nagkaroon ng tulad mo, isang anak na may lakas ng loob. Chomwa. Ano ang magagawa ko? Labis kong minahal si Wang Xuan, ngunit sa kanyang puso, si Wen Xia Oyo lamang. Ako, anak ng Angkan Shen. Paano ako nahuhuli sa boba galing probinsya? Kaya tinraidor mo si Wang Chuan. Pagtataksil, ni hindi man lang ako, tinawakan ni si Wang Xuan. Pinalasing ko siya, at pinagmalaki kaming nagtali. Naghahatid ng anak ng iba, pinaamo ko siyang pakasalan ako. Lolo, hindi siya pumayag, si Wen Xia Oyo ang tanga, nakusang umuro. Bakit hindi ka umalis? May mga kamay ka't paa. Matalino ka pa. Kaya mo sanang mabuhay mag-isa, bakit ka sumiksik sa angkan? Dahil, kaya kong tiisin lahat ng hirap. Upang matikman ang tagumpay, ayokong bigyan si Lolo. At, Ellie, ikaw ay hinihinalang nagpapanggap at nagnakaw ng malaking ari-arian. Sumama ka para sa investigasyon. Hindi ko. Hindi totoo yan. Bitawan niyo ako. O pala, tama. Kumusta na si Lolo? pagkatapos magpahinga ng ilang araw, gumaling na siya. At ang nanay mo, kumusta siya? Ayos lang siya. Hindi ko lang inakala. Maayos ang lahat ng nangyari. Ang tagal niyang nagtimpi. Tungkol sa mga sikretong ito, ayaw na niyang magpatuloy. Ang ibig kong sabihin, yung fake test na iyon, yung hibla ng buhok, sinadya mong iwan iyon. Sabi ko sa'yo, kaya kong ibigay lahat sa'yo, pati ang katotohanan. Salamat. Bumalik lang ako para kumuha ng gamit. May darating na bagyo. Matitibay ang bintana ng pamilya si. Walang pasok na hangin. Nakasil ng maayos. Pero, malaki ang mansyon ng Xi family. At, pinapauwi ko na ang lahat ng katulad. Paggabi, nakakakilabot pa rin. Masasanay ka rin. Hoy Xi Yancy, aalis ka lang ng ganun? Nang akit katas aalis ka na? Ano pa? Hindi mo naman talaga akala. Yung gabing nagpalipas ako para lang sa hibla ng buhok. Hindi ba? Ano pang gusto mo, Miss? Nung naghahanda ng regalo kay Lolo, noong isang araw, may ginawa akong extra. Masyadong maliit. Ano na, kahit masira, isusuot mo. Bakit ang authoritarian mo? Ngayon ako'y, anak ng pinakamayaman, nagpapanggap na mayaman, sanay na ako. Sige na, sasamahan na kita mula ngayon. Miss,